Nangyari ang kwentong ito, mahigit 1 taon na ang nakalipas, sa isang grupo ng mga tipikal na masayahin at carefree na mga binata. Mga kabataang mahilig gumala, uminom at mag-enjoy sa buhay. Sina John, Patrick, Mikhail at Lee ay magkaklase sa isa sa mga eksklusibong boys school sa Bacolod. Bilang mga anak ng may kayang pamilya, sanay silang gumimik gabi-gabi kahit pa may exam kinabukasan. Bar hopping, inom magdamag at pakikipagkilala sa mga gandang babae ang karaniwang gawain nila. Sila ang mga heartthrob ng paaralan. Bata, gwapo, naka-branded na damit, magagarang sasakyan at walang iniintinding gastos. Madalas nilang ubusin ang pera sa mga bar ng lungsod, lasing sa alak at sa kasikatan. Sa gabing iyon, may ipinagdiriwang sila. Katapusan na ng Christmas vacation at 3 buwan na lang ay gagraduate na sila ng high school. May kanya-kanya na silang plano sa kolehiyo. Sina John, Patrick at Lee ay tutungo ng Maynila para mag-aral sa mga top universities. Si Mikhail naman ay lilipad patungong United States sa Mayo. Hoy, bisan mo na! Sigaw ni John habang paulit-ulit na bumubusina sa kanyang Canary Yellow sports car. Isang sasakyang imposibleng hindi mapansin sa daan. Ang tagal mo! Malilate na tayo! Sandali lang! Sagot ni Patrick habang bumababa ng hagdan. Suot ang paborito niyang navy jacket. Magkaibigan na sina John at Patrick mula pa grade school. Sina Mikhail at Lee naman ay nakilala nila sa high school at simula noon ay hindi na sila mapaghiwalay. Pagsapit ng hating gabi, narating nila ang bahay ni Mikhail. Nandoon na sina Mikhail at Lee sa may gate. Mabilis silang sumakay at umandar na ang kotse. Gusto kong maging pinakamaganda ang gabing to, sabi ni Mikhail. Next year, mga lalaki na talaga tayo, dagdag ni Lee. Relax lang, sabi ni Patrick. Sa itsura natin at sa kotse natin, siguradong lahat ng babae sa bar matutunaw. Habang binabaybay nila ang highway sa pagitan ng EB Magalona at Silay, si Mikhail ang nagmamaneho, mabilis gaya ng dati. Bigla siyang prumeno. Hoy, ano ba? Reklamo ni Lee na muntik nang bumangga ang mukha sa dashboard. Guys, nakita niyo ba yon? Tanong ni Mikhail, nanlaki ang mga mata. Sa gilid ng kalsada, sa gitna ng kawalan, may isang magandang dalaga na nakatayo. Matangkad, maputi, mahaba at tuwid ang buhok, nakaitim na bestida at may pulang lipstick. Anong ginagawa niya rito sa ganitong oras? Tanong ni John. Huminto si Mikhail. Miss, kailangan mo ba ng sakay? Tanong ni John. Pero puno na tayo, sagot ng babae. Kasya pa, sabi ni Mikhail, sabay bukas ng pinto. Delikado mag-isa sa dilim, dagdag ni Lee. Mabait kami. O sige, sagot ng babae at sumakay sa likod. Saan ka papunta? Tanong ni Mikhail. Sa Bacolod. Gusto kong mag-enjoy, sagot niya. Nagkataon, dun din sila papunta. Sa club, nag-order sila ng beer. Sumayaw silang 5. Masaya, malakas ang tugtog, umiikot ang ilaw. Sa tingin ko gusto niya ako, bulong ni Mikhail. Mayabang ang ngiti. Ngunit bandang 3:00 ng madaling araw, biglang nagsalita ang babae. Kailangan ko nang umuwi. Nagpasya silang ihatid siya. Doon lang kung saan niyo ko sinundo. Sabi niya, sigurado ka? Tanong ni Mikhail. Walang bahay doon. May bahay malayo lang sa kalsada, paliwanag niya. Napansin ni John na nilalamig ang babae, kaya ibinigay niya ang jacket niya. Pagdating sa lugar, huminto ang kotse. Dito na, sabi ng babae. Bumaba siya. Binigyan si Mikhail ng halik sa labi, saka naglakad palayo, kumathaway. Kinabukasan, napansin ni John na wala ang jacket niya, kaya binalikan nila ni Mikhail ang lugar. Walang bahay, puro bupirin. Sa loob ng damuhan, may nakita silang maliit na bahay. Kumatok sila, isang matandang babae ang nagbukas. Naghahanap po kami ng isang dalaga, sabi ni Mikhail. Dito namin siya ibinaba kagabi. Mag-isa lang ako rito, sagot ng matanda. Inilarawan nila ang babae. Biglang namutla ang matanda. Hindi yan nakakatuwa. Nanginginig niyang sabi. Bakit niyo ginagawa to? Pinapasok niyo sila at ipinakita ang isang litrato. Siya ba yan?
Tanong ng matanda. Opo, sabay na sagot ng dalawa. Iyan ang apo ko, si Lisa. Namatay siya 1 taon na ang nakalipas. Hit and run. Hindi na siya nakauwi. Nanlamig ang buong katawan nila. Paglabas nila, may napansin silang punong kahoy sa di kalayuan. Sa likod nito, mga nitso. May nakasabit na jacket sa isang krus. Jacket ko yan, bulong ni John. Sa lapida, nakasulat, Lisa Andres. Born October 23, 1983. Died December 19, 2001. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.